Magandang araw mga kapilipinas, mga kapasigenyo at ang mga chismoso ng politika. Ako ang inyong lingkod, ang lalaking hindi natutulog para lang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita at pagsusuri na may halong talino, tawa at tamang tapang. Ako si #Wokidlan at ito ang ating ilang minuto na paglalakbay sa mundo ng eleksyon 2025. Ngayon, ang spotlight natin ay nasa isang lalaking na hindi na natin kailangan ng introduction, pero bibigyan ko pa rin si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Kamay-kailan sa kanyang campaign speech, may hirit siya sa mga barangay official na talagang sa akin at marahil sa inyo rin. Ano nga bang sinabi niya? Bakit parang may kurot sa puso ng ilang kapitan? At bakit ito mahalaga sa darating na Mayo 12, 2025? Huwag kang magpapahuli, kaibigan. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i-click mo na ang like button, i-subscribe at i-ring ang bell. Dahil ito ang hindi basta-basta chika, ito ay chika na may substance. Tara, simulan na natin. Sa kanyang pinakabagong campaign sortie na ginanap sa Butya ng Pasig, Mega Market, kung saan ang ingay ng tao ay halos mas malakas pa sa traffic sa Ortigas, sinabi ni Mayor Vico mga salitang ito, mga kapitan, mga kagawad, huwag niyong gawing personal na ATM ang barangay hall. Ang budget ng barangay ay para sa tao, hindi para sa inyong bulsa o sa inyong pamilya. Ouch! Parang suntok sa sikmura yan ha, mga kababayan. Pero teka, bago kayo magmalaki sa kapitbahay na anti-corruption warrior si Vico, pakinggan natin ang konteksto. Ayon sa mga ulat nitong Abril 2025, habang papalapit ang eleksyon, may mga balita na ilang barangay officials sa Pasig na gumagawa ng creative accounting. Alam nyo na, yung tipong ang budget para sa streetlights ay napunta sa bagong kotse ng kapitan. O yung pondo para sa senior citizens ay naging pang-shopping ni Mrs. Si Vico, na kilala sa kanyang no-nonsense style, hindi ito pinabayaan. Sa kanyang speech, binigyan niya ng direktang mensahe ang mga barangay official. Kung gusto nyong magpayaman, magnegosyo kayo, huwag magbarangay. Tama naman. Pero huwag tayong magmalinis agad ha. Tanong ko sa inyo, totoo bang may ganitong klaseng barangay official sa Pasig? O baka naman si Vico ay nagpapakita lang ng muscle para sa kampanya? Abangan natin dahil susuriin natin ito ng mas malalim. Ngayon, bago tayo mag-judge kay Mayor Vico, balikan natin ang kanyang report card. Mula nang maupo siya noong 2019, si Vico na naging poster boy ng good governance. Sabi nga ng Tangeray Survey noong April 2025, siyang pinagkakatiwalaang mayor sa Metro Manila. 63% approval rating, hindi yan basta-basta mga kaibigan. Naalala niyo ba noong 2019 nang ibinuwag niya ang color coding ng mga benepisyo sa ospital? Wala ng red card, wala ng blue card, lahat ng Pasigueño pantay-pantay sa healthcare. Tapos yung bilyong-bilyong piso na natipid ng City Hall dahil tinanggal ang mga kontratang may kickback, kaya nga tinawag siya ng US State Department na anti-corruption champion. Pero teka, hindi lahat ng maganda ay totoo sa mata ng lahat. May mga kritiko na nagsasabi, Vico, masyado kang pa-good boy, baka may tinatago ka. At dahil papasok na ang kanyang hirit sa barangay officials, kung titignan natin, para extension lang ito ng kanyang laban kontra korupsyon. Pero ang tanong, bakit ngayon lang siya naging vocal tungkol sa barangay level? Alam nyo ba, nitong March 2025, inaprubahan ng COMELEC na pwede nang makilahok ang mga barangay officials sa kampanya. Kaya naman, marahil, gusto ni Vico na linawin ang linya. Kung sasama kayo sa akin, dapat malinis kayo, matapang pero may punto. Pero mga kababayan ha, hindi lang ito tungkol sa hirit. May mas malalim na kwento dito. Nitong April 2025, naglabas ang pahayag si Vico laban sa isang smear campaign kung saan ginamit ang isang PWD para siraan siya. Ayon sa DSWD probe, pinilit ang taong ito na sabihin, hindi na ako boboto kay Vico, kay Ate Sara na. Si Sara Diskaya ang kanyang kalaban sa pagka-mayor at ang kapalit, isang sakong bigas. Grabe mga kaibigan ha, bigas lang ang presyo ng dignidad ngayon. Kaya naman, nang sinabi ni Vico sa kanyang speech na huwag gawing personal na ATM barangay hall, para may double meaning ito ha. Hindi lang siya tumutukoy sa korupsyon sa barangay, para sinasabi rin niya sa kanyang mga kalaban,
Kung gagamitin ninyo ang barangay para siraan ako, siguraduhin malinis ang konsensya nyo, ha? At speaking of kalaban, si Sara Diskaya, ang businesswoman na nangangako ng bagong ospital, kondo at terminal. May connection ba talaga sa mga barangay officials na ito? O baka naman si Vico gumagawa ng kwento para maipit ang Team Kayades? Susubukan natin alamin sa susunod na bahagi. Ngayon, mag-usap tayo tungkol sa barangay. Alam niyo ba na sa Pilipinas, ang barangay ang pinakamaliit na unit ng gobyerno or LGU. Pero dito rin nagsisimula ang pinakamalaking sakit ng ulo. Sa Pasig, may 30 na barangay at bawat isa ay may budget na milyon-milyon kada taon. Pero saan napupunta ang pera? Sa kalsada, sa health center, o sa bulsa ng kapitan? Si Vico ang kanyang termino naglagay ng transparency measures. Halimbawa, online posting ng barangay budgets. Pero kahit ganon, may mga ulat pa rin ng anomalya. Kaya naman ang hirit niya ay hindi lang pangkampanya, ito ay isang babala. At dahil eleksyon lalong mahalaga ito. Sa ilalim ng bagong COMELEC rules, pwede nang mangampanya ang mga barangay officials. Kaya ang tanong, sino ang pipiliin nila? Si Vico sa ng giting ng Pasig o si Sara ng Team Kayades? Pero teka huwag nating kalimutan, ang barangay ang backbone ng eleksyon. Kung kontrolado ng kalaban ang mga kapitan, malaking laban ito kay Vico. Kaya naman ang kanyang hirit, hindi lang witty, ito ay estratehiya. Pero siyempre, hindi magpapahuli si Sara Diskaya. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niya na si Vico ay pa-good boy lang daw. At ang tunay na problema ng Pasig ay hindi korupsyon, kundi kakulangan ng infrastruktura. Tama naman. Sabi pa niya, kung ako ang mayor, magkakaroon kayo ng bagong ospital, hindi lang no balance billing. At may punto siya, oo, maganda ang transparency ni Vico, pero ang traffic sa Pasig hindi pa rin nasusolusyonan. Ang tanong, mas mahalaga ba ang malinis na gobyerno kaysa sa bagong tulay? O baka naman pareho silang tama, pero pareho rin mali sa ibang aspeto. Dito rin pumasok si Attorney Christian Ian Sia, ang congressional vet ng Team Kayades na hinamon si Vico ng isang debate. Sabi ni Sia, kung malinis ka talaga, Mayor, harapin mo ako sa publiko. Pero si Vico cool lang. Sa halip na sumagot, nag-air ng handshake sa isang event na hindi dumalo si Sara. Witty, pero parang lalo pang uminit ang laban. Sa huli, ang hirit ni Vico sa mga barangay officials ay hindi lang tungkol sa Pasig. Ito ay tungkol sa Pilipinas. Kung matalino ang barangay, matino ang lungsod, at kung matino ang lungsod, baka matino rin ang bansa. Kaya naman ang sinabi ng tatay niyang si Vic Soto na ito ang susunod na presidente ng Pilipinas, hindi natin masabi kung joke lang yon o seryoso. Pero seryoso ang eleksyon 2025. Si Vico ba ang magpapatuloy ng kanyang laban kontra korupsyon? O si Sara Diskaya magdadala ng bagong Pasig? Ang mga barangay officials, kakampi ba sila ng tao o kakampi ng kanilang bulsa? Ang sagot na sa inyo, mga butante. Ayan mga kaibigan ilang minuto ng katotohanan, pagsusuri at konting kalokohan. Ano ang masasabi niyo sa hirit ni Mayor Vico? Suportado niyo ba siya o may punto rin si Sara Diskaya? I-comment niyo sa baba at huwag kalimutang i-share ito sa mga kabarangay no. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na eleksyon. Chika, abangan ang May 12, 2025. Matinong gobyerno, simulan sa Pasig, simulan sa inyo, patagal pa ang laban. Kaya keep watching, keep voting, at keep believing. Paalam muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat.